batang nagsisikap para makatapos sa kanilang pag-aaral na kahit malayo ang eskwelahan mula sa kanilang bahay at halos maputik ang daan ay hindi alintana. Mga kalingap, samahan niyo po ako na alamin ang kwento ng kanilang buhay. Maaari po sana paki-like at share ng video na to para mas marami pa pong ma-inspired ng mga kabataan na tulad nila. Yun mga kalingap, yan, mapagpalang hapon po sa ating lahat. Yan, welcome back po muli. At nandito po tayo ngayon mga kalingap sa bundok, yung kuna sa hindi pa po nakapanood, ito po yung pinuntahan ko noong nakaraan na inabot na po ako ng gabi. Kasi may nakapagsabi o nakapag-repair po dito na nung nag-i-scout po kami na meron po dito isang pamilya na sobrang, sabihin na natin na nagsisikap din para po sa kanilang pamilya. At ito nga po mga kalingap, nandito tayo sa kanilang lugar, ito sa bahay nila. At nakita ko nga po nandito, eksakto dahil Sabado po ngayon. Ito po yung di ko matandaan po yung pangalan, na nag-aaral po at naglalakad ng malayo para lamang po makapasok ng school. Minsan bit-bit nila yung kanilang mga tsinelas, mga sapatos, kasi sobrang putik po ng daan. So nandito po mga kalingap. Tao po. Ano po? Kumusta? Okay lang po. Ay, anak mo yan? Opo. Nasaan si di ba may kapatid ka? Meron po. Si Karen po. Si Karen. Nag-aaral ngayon ng, di ba nag-aaral yun? Opo, grade 11 po. Grade 11. Kumusta naman, nandito si papa mo, saka si mama mo? Si Papa po wala po. Si Umalis. Mama lang po ang nandyan. Si mama mo nandiyan. Ito, anak mo ito? Opo. Okay lang ba naman, nandiyan si Karen ngayon? Opo, nandyan po. Nag-ano po ng mani. Bakit itong mani nito? Tinitinda po namin. Yun po yung namin. Yung kabuhayan po namin. Yung pinagkakaano yun ng kabuhayan nyo. Kinukuhaan po ng kabuhayan namin. Pero okay naman, yung kahit pa paano yung mani na yun, nakaka-survive naman. Nakaka-survive naman po. Pero hirap pa rin talaga. Hirap pa rin po talaga. Okay lang ba na pumasok doon? Okay lang po. Sasamahan po kita. Sige. Sige po. Sige. Pakitawag mo daw si Karen. Nasaan siya? Karen! Ay, nandyan. Opo. Oo. Ayan po. Nag-ano po ng mani. Ay, Karen. Hello po. Magandang hapon. Grabe, sipag naman ni Karen. Ano yan? Tinitinda mo? Opo. Di ba ikaw yung nag-eskwela? Opo. Anong year mo na? Anong grade mo na? Grade 11 po. Grade 11. Kumusta naman yung pag-aaral? Okay naman po. Nakakaraos naman. Siya nga pala, Karen, si papa at mama mo, anong pinagkakakitaan nun? Ito po, pag tinda ng mani po. Ito rin. Opo. Itong bahay nga pala ito, sa inyo to? Hindi. Ano po? Hindi po. Sa lola ko po ito. Nasaan yung lola mo? Nasa nasa anak niya ngayon sa Basod. Nasa Basod. So yung kinikita nyo dito sa mani na to, Karen, kumusta naman yung yan? Baski ikaw, nagdadala ka sa school? Opo. Natinda din po ako sa school. Kasi sabi nila pag lumapasok ka daw dito, malayo itong layo na to. Di ba ilang kilometro yun? 3, Opo. Nilalakad nyo lang yan hanggang sa labas. Opo. Tapos mga nakapaa daw kayo na pumapasok, Pero yung kita ng nyo, ng magulang mo, nakaka-survive naman para sa pag-aaral nyo? Siya naman po. Kahit na papaano. Ay, ano mang ginagawa niyong tulong, Karen? Ito na nga, yung pag wala kayong pasok, iripak-ripak ka ng mga mani. Grabe, Kasi si mama mo ngayon? Nagluluto po ng Nagluluto. Ilan taong ka na, Karen? Ano po? Mag-18 po ako ngayong November. 18. Pero kung sakali, ano ba yung kurso na gusto mong matapos? Ano po, ng business po, tungkol sa business. Sa business. Kaya pala ito, kaya mahilig ka sa mga ganitong tinda-tinda, Ay, grabe. Magkano naman, Karen, yung isang ganito, yung binibenta mo ng ganito? Magkano? Ano ba ito ang bentahan nyo? Per ganito? O per piece? Pero ganyan po. Magkano naman yung inaabot ng ganito? 50 po. 50 pesos? Sa ganitong negosyo, Karen, business ad ka pala, Kumbaga, sa bagay, lahat naman ng nagiging successful dito nagsisimula sa maliit,
Pag nagdadala ka niya sa school, kumbaga mayroon baga mga estudyante na nahihiya, nagtitinda sila. Ano ikaw, di ba na may nakakaramdam ka ba minsan ng hiya pag nagtitinda Opo, ka? minsan. Pero may mga kaibigan din po ako na sinasamahan ako magtinda. Oo. Pag medyo nahiya ako, napasama din po ako sa kanila pag vacant namin. Tapos po kapag recess. Ano sinasabi mo? Bakit wala ba nagtatanong na ba't nagtitinda ka ng ganyan? Wala naman po. Alam na nila yon. Kumbaga diyan ka kumukuha ng pambaon mo. Siguro alam na din po nila kung kung bakit ako nagtitinda. Para pang dagdag din po sa Sa gastusin sa school. Ano mo year mo? Grade 11 po. Grade 11, so next year. Itong taon na to, grade 12 ka na. At isang taon na lang next year, college ka na. Sa tingin mo, Karen, kapag college ka ba? Sa ngayon, 50-50 siguro. Opo. Pero gustong-gusto mo makatapos. Opo. Ganito ba yung ganito yung mga gusto kong mga tulungan kasi yung nagsisikap, hindi sila, kumbaga, binabasing nila yung nila sa estado ng kanilang buhay. Kumbaga tumutulong sa magulang para kahit pa paano ay katulad nito ginagawa mo. Pag nakapagbenta ka, hindi mo nahihingi sa magulang mo yung di ba? Magkano ba yung puhunan pag ganito, Karen? Mga ganitong business? Sa ganito, kunyari, ganito karami, mga magkano nagastos nyo dyan? Mula dito sa mani, sa mantika, magkano nagastos nyo dyan? O yun, si ate mo. Ate, dito ka nga ate, para nandito pa si ate mo. Panganay ba yan? Tama ba ate mo? Opo. Yan si ate mo, may anak na. Opo. Dito ka ate, tabi kayo ni Karen. So ito pala mga kalingap, si Cyril. Ito pala po yung kapatid niya na inaabutan po natin na nagsisibak ng kahoy doon sa may pintuan nila. So Cyril, mas panganay kayo dito kay Karen Ikaw ay ilang taon ka na ngayon? Magto-20 po ako ngayong March. Ngayong March 20. Opo. Adi ahead ka pala ng 2 years dito sa kapatid mo. Ikaw yung pinakapanganay. Opo. Si Karen nag-aaral siya ngayon. Tapos ikaw na-stop. Opo. Bigyan mo naman kami ng ng idea bakit ka na-stop sa pag-aaral. Kasi po nabuntis na po ako noon ng 1 month po. Kaya nag-stop po ako kasi pag napasok po ako Hindi na kaya. Hindi na po kaya. Kumbaga, kaya tinawag din kita ng mga makasama dito. Ano ba yung pwedeng maipayo mo dito kasi si Karen gustong-gusto niyang makatapos ng pag-aaral, di ba? Ano ba yung pwede mong ipayo para sa kapatid mo na kumbaga sabihin na natin na hindi matulad sa iyo. Ito kasi si Karen gustong-gusto niya makatapos. At ito nga gumagawa siya ng mga strategy niya, mga paraan kasi ang gusto niya talagang may pangarap niya maging businesswoman Karen. Ano ba yung pwede mong ipayo dito sa kapatid mo? At hindi lang dito sa malay mo may mga kapareho nyo ng karanasan sa mga makakapanood nito, hindi lang dito sa Pilipinas, sa ibang bansa pa. Ano yung pwede may payo kay Karen? Ang palagi ko po sa kanya sinasabi na wag muna po siyang magjojowa. Kasi po or nga po ganun po magpapasok po sa relasyon na di niya pa po sigurado. Para di po siya sa akin magaya. Para po makapagtapos po siya. Tsaka po magsikap, magtiyaga. Pero sa tingin mo nakikita mo dito sa kapatid mo, desidido naman siya makapagtapos. Desidido po kasi kahit po pag wala po talagang pera, nalakad po talaga siya papunta ng para makapasok lang. Opo, para po makapasok. Nagising po alas 4. Minsan alas 3 po, 3:30 pa lang gising na po siya. Tapos ito nagdadala siya ng mga kung ano sa school para lang makatulong kumbaga mai-sustain sa niya sa pag-aaral. Dahil yung kita naman ng parents niyo hindi naman ganoong kalakihan sigurado Opo. Tapos ang layo pa nitong lugar niyo. Talagang siguro kung walang motor, ilang minuto mo nilalakad to Karen mula dito sa bahay mo hanggang sa school? Naabot po yun ng 2 oras to 3 hours po. Lakad lang. So anong oras pasok mo sa madalas sa araw-araw? Nakakaabot naman po ako ng 6 na maaga-aga po. Kasi nang maaga po ako talaga nagising. Halos gabi pa po is na po kami, nalabas na po kami. Tsaka gabi pa po, madilim pa, nagliligo na kami. Mga mga alas 5 pa lang, saktong alas 5. Pero pag pumapasok kayo, dapat kailangan mag-aalmusal kayo. Opo. Sino nagpe-prepare ng mga almusal nyo? Pag ikaw na kayo na rin. Po. Ako din. Galing sipag. Yan ang nakakatuwang Nag-a-alarm na lang po ako ng Alas 4.
para lang makapag-ayos ng pagpasok mo, ano. So alis ka dito ng 5:30 siguro o alas 6? 5:30. Ano po, 5:20. 5:20. Kasi nakain pa po kami. Tapos makakarating ka dun sa school, abot siguro ng 6:30 to 7, ano. Lalo na pag, siyempre layo nitong lugar nyo, nakita na rin to ng mga viewers natin, ano. At sigurado ako, marami makaka-inspire nitong kwento ng buhay nyo dahil, di ba, yung kagustuhan makatapos, naglalakad ng malayo, kahit malayo yung bahay, at hindi lang yun, nagsisikap talaga para ito, yung ginagawa niya mga kalingap. Kaya nag-repack-repack po siya ng ano pag walang pasok. At pagdating ng Lunes, yan dinadala mo rin sa school mo, ano? Para ano. So anong masasabi mo doon sa payo ng ate mo sa'yo? Tsaka hindi pa rin po ako handa sa mga ganung bagay kasi Kumbaga wala pa sa isip mo. Opo. Kasi talagang desidido po ako makapagtapos kasi pangarap ko pa magkaroon ng sariling bahay, tapos na ano po, pangarap ko din po na mapakain sila mama ng mga masarap na pagkain, hindi kagaya ng ganito na buhay namin ngayon na ano, minsan lang akong makapagkain ng ano. Masasarap. Opo. Kaya ba yung namimiss mong ano, pagkain? Ano po, kagaya ng ng cake, mga hindi ko po na Hindi ka pa kumbaga bihira ka makatikim ng cake. At pag sa birthday mo, hindi po nakakabili. kailan ba birthday mo? November 27 po. November 27. Kumbaga napipil ko na desidido ka talaga na makatapos para makatulong sa magulang mo. Ano kanino ba dinidedicate kung sakali na makatapos ka? Kala po, mama at papa. Oh, gaano ba yung ano ba yung mga nakikita mo sa papa at mama mo para magsikap ka? Ano ba yung nakikita mong mga ano nila? Po, grabe po yung sobra po yung paghihirap nila para sa amin na po. Talagang kahit may sakit po si papa, kahit na si papa ay masama ang pakiramdam po, is na tinda po talaga si papa para lang may pang-provide po araw-araw kasi araw-araw po kami napasok. Tsaka araw-araw din po ang pagbili ng ng bigas para may pangkain po kami. Dito sa punto na to, habang kausap ko si Karen, kaya ko napansin ang kanyang ate na pumatak ang mga luha. Dito ko naramdaman ang sobrang pagkahabag sa pamilyang ito. Tsaka pang-ulam. Siyempre yung bigas, ano ba yung mga pagbili nyo ng bigas? Mga per kilo o sako-sako din naman? Per kilo lang. Per kilo lang po, araw-araw. Tignan mo si Cyril, naiyak siya. Siguro sa nararanasan niya talagang hirap ngayon. Yung minsan, yung gustong-gusto mo bagang maibigay. Lalo ngayon, may anak siya, di ba? Yung gusto niya maibigay sa anak niya, hindi niya magawa dahil sa walang-wala talaga, di ba, Cyril, ano? O patulad sa'yo, yung sabi mo nga, nakikita mo na naghihirap na yung magulang mo. Yung parang gusto mo na silang patigilin sa pagtatrabaho, ano? Para maranasan man lang nila na yung ikaw naman yung magbibigay ng pera para sa kanila, ano? Pinapangarap mo ba yung Cyril? At ikaw din, Karen, na ikaw yung magbibigay naman ng pera para sa magulang mo, ano? Tapos bahay, siyempre kailangan, kung sakali na makatapos ka. At ito pa po mga kalingap, isa po sa naging dahilan at isa sa mga susi, mga kalingap, ng bakit tayo nakarating dito sa family na to. Kila Karen at kila Cyril, dahil po dito kay Bro Buji. Siya po yung halos kapitbahay dito, bro? Oh. Na nakikita at nasasaksihan mo talaga yung ruling ng buhay nila, oh. Bro, ano bang nagtulak sa'yo para i-repair to sa akin na alam mo naman natin na sa ngayon yung nahakbukan channel ko. Kumbaga, itong ginagawa ko ngayon is kumbaga wala naman ako talagang kakayahan din pero hanggang abot na aking makakaya ay matutulungan ko sila. Kumbaga, ano ba yung nagtulak sa'yo, bro, para i-repair mo sila dito sa akin? Kasi danas ko din yan nung mga bata pa kami, hindi pa naman uso yung mga vlog na ganyan. Siguro may pagkakataon naman tayo para tulungan sa pamagitan ng ganyan na dumating may mga kalingap na sayang naman yung pagkakataon na may taniman kasi ako dito halos araw pag wala akong biyahe, nandyan ako sa nyuga nagtatanim. Nakikita ko sila pag dumadaan. Ang naawa ako na ang tiyaga nila sobra. Hindi ko alam kung kaya kumain na yun magang-maga, madaling nagtatanong ako sa sarili ko, yung mga bata po kami halos hindi rin kami kumain. Ganyan din.
Ang dala-dala namin nung mga ano pa, kung ano-anong pagkain, mga Oo. gulay, mga ganyan. Baon namin. Siguro nakikita ko sa kanila na may pagkakataon naman na para tulungan. Siguro sana matulungan natin. Oo. Kaya ano lang, malay natin, 'di ba? Malay Kumbaga, natin. Hindi tayo umaasa na nandiyan kaagad yung tulong, pero Oo. God is good naman talaga. Yan. Malay mo, ipagkaloob sa atin na mabigyan natin o mabago natin ng konti yung estado ng kanilang buhay. Ano bro? Kaya ngayon pa lang bro, nagpapasalamat ako sa iyo dahil isa ito sa mga hinahanap ko rin na pwedeng tulungan yung mga nagsisikap na oo. Yung parang feeling ko yung hindi sila umaasa sa magulang, hindi kumbaga kahit na may mga magulang pa sila, parang natututo sila maging independent ano dahil sa pagtulong nila pagtitinda, laking bagay niyan para sa kanilang pamilya. Minsan, mga dala ko dyan, kung ano ang dala ko, Bigyan mo binibigyan ko na lang kasi lang. Ang inaabutan ko dito, may yung babae, sisibak ng gato. Oo. Matibay talaga. Oh, matibay ano bro. Sa nga pala bro, Kanya-kanya ano? silang gawa. May Oo. nag-iigib. Kaya nga, May sa layo ng iba sa doon ito sa Wala, may malayo dyan. sa may lupa doon sa kabila ano. Sa amin. Oo, sakop mo din ito bro ano. Kaya sobrang talagang ano dahil ito po mga kalingap si Bro Boji ay ano rin po ito kumbaga yung pagtulong din minsan sabi mo nga nabibigay po ito ng bigas din minsan sa mga ano wala po itong vlog kumbaga katuwaan lang yan Katuwaan mo lang. katuwaan lang yan na makatulong din kumbaga maibalik yung minsan di ba blessing na binibigay Blessing. sa atin ng Panginoon ano kumbaga kahit konti mai-share mo lang ano. Minsan kasi may dumadaan na pag pumunta kami dito, namimili kami mga ulam-ulam dyan. Sabi ko, tawad. Binibigyan lang ng tawad. Ngayon, sabi ko, yung mga tumatawad na ano, bigyan naman natin. Kahit 5 kilong bigas. Ayun, yung December nangyari. Namigay ako. Sabi ko, hindi lahat kayo ang mamimigay. Ngayon ako naman, kahit Yeah, konti lang na bagay, nabibigyan ko sila. Kaya bro, sana ano magpatuloy ano sa kunyari, 'di ba, halos magkasama tayo. Sana soon bro makapagbigay tayo ng isang truck na bigas sa mga Yun. kababayan natin ano. Sana. Isang truck na kaagad. Ayun naman bro. talaga pangarap Oo. natin. Isang truck na kaagad, Makatulong. kumbaga claim na natin. Kumbaga yan ang tinatawag na ano eh. I-claim daw sabi nilang Panginoon, kumbaga pag naisip mo, nagkakatotoo yan bro. Yung di mo pinagplano, pag Yan. mo lang naisip, nagkakatotoo yan. So mga kalingap, ano, nandito po yung nanay ni Karen. Ayan, ano na nga pong pangalan niyo, Nay? Melanie po. Nanay Melanie. At Nay, kumusta naman po si Karen bilang isang anak nyo? Okay naman po. Siya po ba ay nakikitaan nyo ng kasipagan sa pag-aaral? Pero sa tingin nyo po, Nay, yung ginagawang nakikitaan nyo ng kasipagan si Karen, na kahit medyo nahihirapan na siguro po kayo, ano? Kasi di rin biro yung araw-araw baon, minsan may mga project na hindi inaasahan. So, Nay, ano po ba yung pwede nyong maipayo sa anak nyo na si Karen? Para mas lalo siyang sipagan nagmula sa'yo. Huwag na magsawa ng tumulong at Yung pagtulong sa inyo, yung katulad ng ganito, ano po, Nay, ano? Kasi, di ba, hindi naman sa, si Cyril, kumbaga, yung pangarap din ni Cyril para sa kanyang sarili, hindi rin natupad, ano po? Kaya, ang ganda ng payo niya para dito kay Karen kanina, para sa kapatid niya, at naluha pa nga siya dahil doon sa, siguro, parang nagigilty rin siya dahil yung pangarap niya po, hindi natupad. hindi natupad. Yun lang parang feeling ko na naramdaman niya kanina kaya siya naluha. At pag kasi pagtotoo kasi yung mga sinasabi ng mga nakakatulad na nakakausap ko, parang pati ako na nagiging din eh. So yun ay sabi ni nanay mo, ni mama mo, siguro naman sabi niya, kumbaga huwag kang magsawa na tumulong sa kanila kasi ang hirap po talaga din ng buhay, hindi nyo na rin magkakayahin kung kayo lang po na so ikaw naman Karen, ano yung maipapromise mo para sa nanay mo ngayon, nagkakaedad na rin syempre, ano yung naipapromise mo sa kanila? Na po, kahit anong mangyari po is yung makakaya ko is gagawin ko talaga para makatapos ng pag-aaral. Para ako naman yung magpo-provide sa future namin, para ako naman yung magtatrabaho, maghihirap. Para po may balik ko yung mga paghihirap nila para sa amin. Ano lang tayo, Karen, alam ko naman na tutuparin mo yun para sa nanay mo, grabe, nakaka-touch po yung yung kwento po ng buhay nila. Dahil lalo napakalayo. Ba't nyo po napili na dito tumira na sa malayong lugar na ganito?
Yung po kasing, yung magmula nung maliit pa po kami, talaga nandito na kami nakatira. Kasi yung nanay po namin ay kumbaga may alaga dyan sa kabilang dyan sa dinadaanan namin dyan, oh. Opo. Kumbaga, ito yung binigay nung amo nila. Dito sa ito, sa pwesto na titirahan namin ngayon. Opo. Ibibigay lang ako sa inyo kahit na konting para makatulong sa pambaon-baon ni ni Karen. At si Cyril, mag-share ka na lang din kay Cyril kung sakali na makatulong lang sa inyo. O Karen, pagpasensya mo na yung Karen Salamat para po. pang baon-baon nyo lang o Malaking bagay na po ito. Salamat po. So ano masasabi mo Karen dun sa hindi mo inaasahan? Alam niya yung alam niya yung pangangailangan natin. Kaya ito, gumawa siya ng paraan para makilala ko kayo na kahit paano yung makatulong sa inyo. So ano masasabi mo ngayon Karen? Na maraming salamat po. Kasi kahit po papano nang may mga tao pa rin po na na talagang willing magtulong para sa mga taong kagaya po namin na na medyo hirap sa buhay. So, maging ka lang Karen, siguro hindi naman ito yung natin sa sunod pagbalik ko. At kahit pa paano may mapasalubong ako sa inyo. Katulad yung sabi ni Karen, mga kalingap, bihira daw po siya makatikim ng cake. Kailan ka ba huling nakatikim ng cake Karen? Mga ilang taon na nakalipas? Medyo matagal na po. Sa mga birthday po. Nakikipag-birthdayhan lang po kami. Oo, doon ka nakakatikim. Pero yung sarili mong cake na sa'yo talagang matatawag, wala. Hindi pa po na ako nabibili ng ganun. Kasi di kaya makabili So, Nay, ano po masabi nyo? At salamat na rin dahil sa pag-welcome nyo sa akin po dito na makakausap kayo. At ma-share nyo rin yung estado ng buhay nyo para po sa ating mga mahal na viewers. So, ano masasabi nyo po, Nay, na bigla tayong dumating dito sa inyo? Sobrang sobrang hindi namin akalain na may mga ganito pa palang may mga ganito pa palang handang tumulong yung sa mga nangangailangan. Basta huwag kayo mag-alala po na At siguro naman balang araw mararanasan nyo rin yung basta lagi lang po tayo mag-pray, huwag po tayo makakalimot sa Panginoon kasi siya naman po talaga yung nakakaalam kung ano po yung magiging kalalabasan ng ating future ba natin Okay. Lalo na ito mayroon ka pong anak na si Karen na sobrang kumbaga gusto niya talaga makatapos para makatulong sa inyo. So ganito lang po mga kalingap, syempre hindi natin magagawa yung mga ganito dahil po sa programa ni Kuya Bal Santos Matubang, ni Ate Edna Vlog at ni Kalingap Rob po. Kaya sobrang nagpapasalamat din tayo sa kanya dahil sa kanilang programa na para makatulong lalo sa mga naging partners nila katulad ko, naging Kalingap partners para makapasok po sa mga itong maraming lugar. So maraming salamat po mga Kalingap at sa mga nag-share at nagla-like ng ating mga video. Yan mga Kalingap, thank you so much po sa inyo at konti na lang po maabot na po natin yung 4,000 watch hour at sobra na po tayo din sa requirements nila, kaya ito na lang watch hour para po mas makatulong tayo, kumita na po yung video natin para po ma-share natin sa mga kababayan natin. So thank you so much po mga Kalingap. Karen, thank you sa inyo Nanay, salamat din po. Cyril, thank you sa iyo. Basta mag-pray ka lang din lagi para may mga dumating din na blessing sa iyo. Malay mo magkatrabaho ka bigla Pangarap din po niya kasi kahit pa paano magkapagtapos pa rin.